Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong katapatan na tipunin mo kami sa aming mga puso upang makinig sa iyong salita ngayon. Ama, ipinapahayag namin sa iyong harapan na marami kaming mga pagkukulang sa aming sariling buhay habang nananalangin kami. Hayaan mong pagnilayan ko ang aming mga buhay batay sa iyong salita. Ama, dalangin namin na tulungan mo kaming maging banal at maging banal at pakabanalin sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng iyong salita. Iyan lamang ang aming tanging pag-asa, lalo na't naghahanda ang inyong Shiloh para sa ika-23 pangkalahatang asembleya bukas, Ama. Hinihiling namin sa iyo na makapangyarihang pakilusin ang aming mga puso upang kami ay makaayon sa iyo sa tamang paraan. Nang sa gayon, habang kami ay nakaayon sa iyo, kami ay maging tunay na daluyan ng mga pagpapala kung saan ang iyong mga pagpapala ay maaring dumaloy. At hinihiling namin ang lahat ng ito sa mahalagang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo sa pasasalamat. Amen. Okay, kaya nung nakaraang beses ay sinuri natin ang espesyal na damit na inihanda ng Diyos para sa kanyang nobya, hindi ba? At partikular naming tiningnan ang partikular na batas. At ang talagang bumabalik sa espesyal na kasuotan na tinatawag na, titish at itong nasa espesyal na kasuotan, ang dulo, tama? Ang numerong 613 ay sumasalamin sa batas ng Diyos, tama ba? At gaano ang nais ng Diyos na isuot natin ang damit na ito sa lahat ng oras upang mapigilan tayo sa pagsunod sa ating sariling mga puso, sa ating sariling mga mata at sa ating sariling kasakiman. Okay? At sa huli, sinuri natin kung paanong ang espesyal na kasuotan na iyon ay walang iba kundi ang ating pinabanal na kasuotan na isusuot sa huling panahon. Iyan ay si Heso Kristo. Ang damit na ito, ang ating Panginoong Hesukristo o sa pamamagitan ng pagsusuot kay Hesukristo bilang ating damit ay ang nag-iisa at tanging paraan upang mapanatili nating dalisay ang ating sarili bilang isang individual sa isang pagsasama, sa ating departamento na tinatawag na shadow o sa ating mga lugar ng trabaho. At para sa ating bansa at para sa iba pang bahagi ng mundo, naway ang kilusang ito ng kabanalan ay tunay na magsimula sa atin. Amen. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang paglawak ng ebanghelikal na pananampalataya at ang kapalaran ng mga lumalabag sa batas na ito. Anong uri ng mga kahihinatnan ang naghihintay? At gayon din ang nakatutubos na kahulugang pangkasaysayan bilang konklusyon ng pag-aaral na ito sa ikapitong susog. Kaya dumako tayo sa ikatlong punto, ang ebanghelikal na pagpapalawak ng konsepto ng pangangalunya. Sige, ngayon na. Sa pagpapalawak ng konsepto ng pangangangalunya, nilinaw ni Jesus na hindi lamang ang pisikal na pangangangalunya, kundi pati na rin ang pagkikimkin ng mga kaisipan na dudulot ng kawalan ay pangangangalunya rin. Kaya, sa madaling salita, pinalawak niya ang saklaw ng batas hanggang sa ating mga puso. At ganito ang sabi niya sa Mateo, Kabanata 5, versikulo 27 hanggang 28. Okay, narinig mo na raw na huwag kang mangangalunya, tama ba? Ayon sa sampung utos ni Moses. Dito, sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangalunya na sa kanyang puso. Okay, kaya nga, kahit walang pisikal na relasyon, sino mang makita sa isang babae o babaeng matamang nanonood sa isang lalaki na may pagnanasa sa kanyang puso ay nangangalunya na. Kaya itinuturo ni Jesus na ang ating puso ang nag-uudyok sa pangangalunya at naniniwala ako na nais ni Jesus na maibalik sa kanya ang pusong iyon. Ama, sige at huwag kang maging isang taong mapangalunya. Kaya ang ikapitong utos, ayon kay Reverend Evan Park, habang siya ay papalapit sa pagtatapos, ay nagsasabing ito ay tungkol sa paghahanda para sa ikanawang pagparito. Paano natin maihahanda ang ating mga sarili para sa ikalawang pagparito? Ang ikapitong utos na ito ay nagiging napakahalaga, napakahalaga.
Kaya aniya, habang papalapit ang ikalawang pagparito ng Panginoon, una, dapat tayong lumayo sa mga tukso at mga kasalanan ng sexual na imoralidad. Kaya ang Biblia ay nag-aalok ng pinakamahusay na payo upang maiwasan ang pangangalunya. At alam mo ba kung ano ang payo ng pagtakas? Tumakas ka na lang. Hindi ka magiging sapat na malakas para malampasan ito, hindi ba? Tandaan, si Jose ay pinukso ng asawa ni Potiphar at ang kanyang tugon ay ang tumakas mula sa sitwasyon. Tama ba? Yan ay nasa Genesis, Kabanatang 39. Kaya ang katotohanan ito na itinuturo sa atin ng Biblia na tumakas o umiwas sa mga ganitong sitwasyon sa halip na malampasan ang mga ito ay nagpapahiwatig kung paanong mahirap para sa mga tao na talagang malampasan ang mga tukso ng mga lunya. Kailangan nating aminin ito Kaya tingnan natin ang dalawang talatang ito. 1 Corinto 6 versikulo 18. Ginamit ko ang bagong Living Translation dahil sa tingin ko ay diretso lang ito sa punto. Sabi niya, lumayo sa mga kasalanang sexual. Walang ibang kasalanan ang malinaw na nakakaapekto sa katawan gaya nito. Sapagkat ang pakikiapid ay kasalanan laban sa sarili mong katawan. Gayon din sa ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talata 22, ay sinasabing muli, tumakas kayo mula sa anumang bagay na pumupukaw sa mga pagnanasa ng kabinataan. Sa halip, sundin ninyo ang matuwid na pamumuhay, katapatan, pag-ibig at kapayapaan. Tangkilikin ang pakikisama ng mga taong tumatawag sa Panginoon ng may dalisay na puso. At dalangin ko na sana ay maging Shilo ito, di ba? Sige. Kaya, pangalawang punto, habang papalapit ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ito ang dapat nating gawin. Dapat nating sikaping panatilihin dalisay ang ating mga katawan, kaluluwa at espiritu, walang bahid o dumi sa harap niyang Panginoon. Ngayon, madalas nating nakakaligtaan ang katotohanan na ang ating buong pagkatao ay binubuo ng tatlong elemento. Oo, ang ating katawan at kaluluwa at ang pangatlo ay ang espiritu. Ang mga taong relihiyoso, ang tunay na mga taong relihiyoso ay mga tapat na tao ng Diyos, hindi kailanman napapabayaan ng espiritual na aspeto ng ating pagkatao. Ang mga tao sa mundong ito ay nagbibigay ng labis na atensyon sa ating katawan at marahil maging sa ating mga kaluluwa, ngunit ang bahagi ng espiritu, ang ating mga tao, ay labis na nakakaligtaan ang mahalagang bahaging ito. Dahil sinasabi sa atin ng Biblia na ang ating espiritu ay dapat munang umunlad upang maging maayos ang ating mga katawan. Dapat ay nasa mabuting kalagayan ang ating kaluluwa at espiritu. Sinasabi sa 3 Juan 1, talata 2, mahal kong kaibigan, umaasa akong nasa mabuting kalagayan ka at malusog ang iyong katawan, gaya ng iyong lakas sa espiritu. Kita mo, kailangang umunlad ang ating espiritu para maging maayos ang ating katawan. Ang ating espiritu ay dapat na nakahanay sa Diyos para sa ating mga katawan at lahat ng bagay na may kinalaman sa ating pisikal na kaanyuan. Namumuhay upang maging maayos sa piling ng Diyos? Ayan ang aktwal na pagkakasunod-sunod na dapat nating asikasuhin. Kaya naman, binibigyang diin ng Biblia kung paano tayo dapat maging walang kapintasan o walang anumang kapintasan sa harap ng Diyos sa ating isipan, katawan, kaluluwa at espiritu. Sinasabi sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talata 27 na maihaharap niya sa kanyang sarili ang iglesia sa buong kaluwalhatian nito na walang dungis o kulubot o anumang baday na katulad nito, na siya ay magiging banal at walang kapintasan. Makikita mo kapag ipinuturo ng Diyos ang ating kadalisayan, ang ating kalinisang puri. Iniisip niya ang buong simbahan dahil tayo ang bumubuo sa simbahang iyon, tama ba? Kaya't dalangin ko na sa pamamagitan ng ika-23 pangkalahatang asembleya ng Ama, ang kamanga-manga at mahimalang biyaya ng Diyos na kaya nating iharap sa Diyos ang simbahan o anino sa lahat ng kanyang kaluwalhatian na walang batik o kulubot o anumang bagay na katulad nito. Ibig sabihin, bilang individual, bilang kasal, tayo muna ang dapat italaga o
Okay, isa na namang talata muna, yan ang linear na Kabanata 3, talata 13. Para muling mapanatag niya ang inyong mga puso, itinuturo niya muna ang masasakupan ng ating mga puso, hindi ba? Para maging maayos ang ating pangangatawan. O maaari tayong maging walang kapintasan upang kanyang patatagin ang inyong mga puso ng walang kapintasan. Sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. 2 Pedro 3, versikulo 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang hinihintay ninyo ang mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kanyang kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan. Anong mga bagay na hinahanap natin, mga kapatid? Pangalawa, Pedro Kabanata 3, versikulo 13, ang bersikulo sa ibaba ay nagsasabing, inaabangan natin ang bagong langit at bagong lupa na kanyang ipinangako, ang sanlibutang ito na puno ng katuwiran ng Diyos. At naniniwala ako na dahil dito, nakatayo rin tayo sa harap ng Diyos sa panahon ng ika-23 pangkalahatang asembleya. Tayo ba ay masigasig na masumpungan niya tayo sa kapayapaan, kawalang dungis at kadalisayan? Anong pinagsisikapan natin na yon? Itanong natin ito sa ating mga sarili, ha? Ang isa pang mahalagang punto ay ito, ang pangangalunya. Salamat. O ang physical na pangangalunya o mental na pangangalunya ay may malapit na kaugnayan sa espiritual na katiwalian. Ngayon, meron na tayong pundasyong ito na ang ating espiritu ay dapat na maayos upang maging maayos din ang ating physical na buhay, tama ba? Ngunit ang pangangalunya ay direktang nauugnay o mayroon itong direktang epekto sa espiritual na katiwalian. Kaya hindi tayo magiging maayos sa espiritual kapag mayroong pangangalunya kapwa sa pisikal at espiritual. Dahil ang kasalanan ng pangangalunya ay hindi lamang nagpaparumi sa ating katawan, kundi nagpapasama rin sa ating espiritu. Sige, kung gayon, sa unang Korinto, Kabanata 6, talata 18, sinasabi na ang bawat ibang kasalanang nagagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang taong immoral ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Okay dito, at pati na rin sa Oseas, Kabanata 5, talata 4, ay pinag-uusapan ang tungkol sa may espiritu ng pagpapatutot sa loob nila. Kaya unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 18, muli nating tingnan ang talatang ito, tumakas o tumakas mula sa imoralidad. Ang bawat ibang kasalanang ginagawa ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang taong mapakiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. At pagtatapos ay ang bersikulo 11. Sinasabing, ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Kung sino ang taglay mo mula sa Diyos at na hindi ka nag-iisa. Kaya madalas nating tinitingnan ang talatang ito. Oo, ako ang templo ng Espiritu Santo, hindi ba? Ngunit dapat nating malaman na anong nagtulak sa Diyos na sabihing ito ang bahaging ito, Imoralidad? Okay, tungkol sa pangangalo niya ang ipinuturo ng Diyos na ipinapaalala niya sa atin na tayo ang templo ng kanyang banal na espiritu. Ngayon, sinasabi nito sa atin ang katotohanan na hindi natin dapat kaligtaan na ang ating katawan ang sisidlan ng espiritu. Tama? Dahil dito, sabi niya, huwag kang mangangalunya, tumakas ka sa imoralidad. Okay, dahil kasalanan yan laban sa sarili mong katawan. Bakit? Dahil ikaw ang templo o ang sisidlan ng espiritu. Anong klaseng espiritu? Banal na espiritu? Kaya anong espiritu ang nasa atin, di ba? Sige, pag-usapan natin ng kaunti ang talatang ito sapagkat kayo'y binili na sa halaga. Kaya nga, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan, sapagkat sa atin tayo ang sisidlan ng Espiritu Santo. Kawili-wili ito. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 13 hanggang 17, tama? Bago ang versikulo 18 hanggang 20. Ito ang nagpapaliwanag sa mensahe ng Diyos. Tama sa pagsasabing ikaw ang templo ng Espiritu Santo o ang Shalom ay templo ng Espiritu Santo. Ngunit kung bakit sinasabi ito ng Diyos ay upang balaan tayo laban sa imoralidad. 1 Korinto 6:13-17.
Sinasabi ng naunang talata ang napakalinaw na katotohanan ito. Ang pagkain ay ginawa para sa tiyan. Sa katunayan, tama at ang tiyan ay para sa pagkain. Ang gamit o layunin ng paglikha ng tiyan ay para sa pagkain, hindi ba? Totoo ba ito, gayunpaman? Balang araw, gagawin din ito ng Diyos sa pamamagitan nito. Sige, pero ito ang punto ng Diyos. Pero hindi mo masasabing ang ating mga katawan ay ginawa para sa sexual na imoralidad. Inaakay niya tayo upang isipin ang layunin ng paglikha ng ating pisikal na katawan. Hindi naman ginawa ang katawan natin para lang sa purong kasiyahan, di ba? Hindi ito ginawa para sa sexual na imoralidad tulad ng pagkain na ginawa para sa tiyan. Dito mismo, itinuturo sa atin ng Diyos na alma niya ito ay ginawa para sa Panginoon. Sinasabi niya, ginawa ko ang katawan mo para sa akin. At kaya nga nagmamalasakit ang Panginoon sa ating mga katawan. Kaya naman, kapag tayo'y lumuluha sa panalangin na gumaling sa pisikal, ang ating Ama ay nakikinig din ng lumuluha dahil tunay niyang pinahahaladahan ang ating mga katawan, tunay niyang pinahahaladahan ang ating pisikal at kapakanan. Pero ang sinasabi niya, dapat muna nating malaman kung para saan ay iyong katawan. Talata 15, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ni Kristo? Tayo ay hindi mo paghihiwalay sa Panginoon. Dapat bang kunin ng isang lalaki ang kanyang katawan na bahagi ni Kristo at iugnay ito sa patutot o sa pangangalon niya? Hindi kailanman. At hindi ba ninyo nalalaman na kung ang isang lalaki ay nakikisama sa isang patutot, siya ay nagiging isang katawan kasama niya? Sapagkat sinasabi ng kasulatan ng dalawa ay nagkakaisa. Pinag-uusapan dito ang tunay na kasal, ang orihinal na prinsipyo ng kasal sa simula pa lang. Ngunit mula pa noong simula, kina Adan at Eva. Kaya nga, sinasabi sa versikulo 17 na ang taong nakiisa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Kaya tayo ay sumali. Dito sa Griego, ang ibig sabihin ng pinagdugtong ay pagbikitin ang kanilang mga kapatid. Naway ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang habag at kapatawaran, ay idikit tayo sa Kanya, upang ang ating mga katawan ay maging dalisay, upang tayo ay tunay na makapaglingkod at makapagtayo ng katawan ni Kristo. Naway hindi tayo maging sanhi ng pagkasira o pagdurog sa katawan ni Kristo. Amen? Sige, kaya dalangin ko na dapat yan ang kahilingan sa panalangin natin. At dito, sinasabi sa atin sa Roma Kabanata 6, versikulo 13, na huwag ninyong hayaan ang alinmang bahagi ng inyong katawan ay maging kasangkapan ng kasalanan. Sa halip, ipagkatiwala ninyo lang buo ang inyong mga sarili sa Diyos. Sapagkat ikaw ay patay na, ngunit ngayon ay mayroon kang bagong buhay. Kaya't gamitin ninyo ang buong katawan ninyo bilang kasangkapan sa paggawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating mga katawan, ang mga katawang ito, ang ating mga mata, ilong, labi, ating mga kamay, ating puso, lahat ng nasa ating mga katawan ay mga kasangkapan ng katwiran. Dapat nating gamitin ang ating mga labi upang tulungan ang isang tao na maging matuwid. Ang matuwid ay hindi tungkol sa mali at tama, mga kapatid. Ang katuwiran ay tungkol sa pag-asa sa mahalagang dugong ibinuhos ni Jesus sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Upang tayo ay mabuo, mailagay sa tamang relasyon sa Panginoon mismo. Yan ang katuwiran. Ang ating mga labi, ang ating mga salita, ang ating mga gawa ay dapat magsilbing instrumento ng katuwiran upang sa pamamagitan ng ating mga labi, sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang ibang tao ay mailagay sa tamang relasyon sa Diyos. Ayan ang pinakamahalagang bahagi. Sige, at mula sa talatang ito, makikita ang kamangha-manghang katotohanan ito. Ang ating katawan ay instrumento para sa immortal na espiritu. Isa itong instrumento. Bibigyan ko ng kahulugan ang salitang instrumentong ito ayon sa inilarawan ng aming founding pastor, si Reverend Evan Park.
Okay, kaya sinabi ng Diyos, kayo ang templo ng Espiritu Santo, tama ba? Ang banal na espiritu ay immortal. Ang immortal ay nangangahulugang walang kamatayan. Kaya ang salitang instrumento ay maaari ding ipagpalit sa organ tulad ng organo ng ating katawan. Okay, ang ibig sabihin nito sa Korean ay kikwan at talagang pinag-iba ni Reverend Evan Park ang mga salitang ito, kigwan, sa mga karakter na Chino para talagang ipaliwanag kung ano ang ating mga katawan na ang ating mga katawang tao ay kumakatawan sa wangis ng Diyos. Okay, kaya ito makido, ang ibig sabihin nito ay sisidlan at ang guwan ay parang marangal na posisyon sa opisina. Ang salitang ito, kung pagsasama-samahin, ay kumakatawan sa katotohanan na ang ating katawan ay sisidlan para sa immortal na espiritu ng Diyos, hindi ba? At sa makatuwid, mayroon tayong marangal na posisyong ito. Ang ating katawan ay may marangal na tungkuling ito upang maglaman ng immortal na espiritu ng Diyos. Tama ba? Dahil ang 1 Pedro 1, versikulo 23 ay nagsasabi na mayroon tayong salitang ito ng Diyos na hindi nasisira, tama ba? Kaya, upang mapanatili natin ang immortal na espiritong ito, ang immortal na salita ng Diyos, ang hindi nasisira na espiritong ito, ang ating sisidlan sa huli ay dapat ding maging hindi nasisira. Ang ating sisidlan ay dapat ding maging hindi masisira. Ang ating sisidlan, ang ating katawan ay dapat maging immortal dahil taglay natin ang immortal na espiritu. Kaya't magpasalamat tayo sa Ama sa pagbibigay sa atin ng walang kamatayang salitang ito sa atin. At tandaan natin kung paano nais ng Ama na panatilihin nating dalisay ang ating katawan at malinis at handa bilang tunay na nobya ni Heso Kristo. Apang tayo, ang ating katawan, ay maging karapat-dapat na sisidlan para sa walang kamatayang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging immortal din natin. Kaya nga sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, talata 53, ay binabanggit ang mga pagpapala ng pagbabagong anyo. Ang nabubulok na ito ay dapat magbihis ng walang bulok, at ang may kamatayang ito ay dapat magbihis ng walang kamatayan. Okay? At sa katuwid, mayroong araw ng pagtubos ng ating katawan, gaya ng sinasabi sa atin sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, versikulo 23. Amen. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na punto, ang kapalaran ng mga lumalabag sa ikapitong utos. Ngayon, sinasabi sa atin ng Biblia kung gaano kalakas ang laso ng pangangalunya at tatalakayin natin ang listahang ito na inilagay ni Reverend Evan Park sa kanyang ikapitong aklat. Una, ang pangangalunya ay kasalanan laban sa sariling katawan, ang pinakamasama sa lahat. Sabi sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 18, tumakas kayo sa sexual na kasalanan. Hindi lang ito pisikal dahil sa pagpapalawak ni Heso Kristo sa ikapitong utos. Alam natin na ang batas na ito ay naaangkop din sa kaharian ng ating mga puso. Ang ating mga iniisip ay nalalayo sa mga kasalanang sexual, katwa pisikal at espiritual. Walang ibang kasalanan ang malinaw na nakakapepekto sa katawan gaya nito. Sapagkat ang pakikiapid ay kasalanan laban sa sarili mong katawan. Pangalawa, sinisira nito ang ating kaluluwa at magdudulot ng kahihiyan, at di malinis na kahihiyan. Mga Kawikaan, Kabanata 6, talata 32 hanggang 33. Ngunit ang taong nangangalunya ay lubos na hangal, sapagkat sinisira niya ang kanyang sarili. Siya ay masasaktan at mapapahiya. Hinding-hindi mabubura ang kahihiyan niya. Nararamdaman mo ba ang masidhing pagmamahal ng aming Ama para sa amin? Napanatilihin nating malinis at dalisay ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. At tama, dahil kung hindi ay mapapasama natin ang ating mga sarili. Pangatlo, ang isang mangangalunya ay hindi maaaring magmana ng kaharian ng Diyos kapag tayo ay nakagawa ng pisikal at espiritual na pangangalunya. Hindi natin makikita ang kaharian ng Ama kahit anong mangyari. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulong 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga masama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag magpaloko.
ang mga nagpapakasa sa kasalanang sexual o sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya o mga lalaking patutot o mga bakla o mga magnanakaw o mga sakim o mga lasenggo o mga mapang-abuso o mga mapang-uyam na tao, wala sa mga ito ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Nakatala rin sa Galatia 5, talata 19 to 21 ang mga nakakatakot na listahang ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo ng harapan na lahat tayo ay bahagi rin nito. Hindi lang pangangalunya ang pinag-uusapan dito. Kapag sinusunod mo ang mga pagnanasa ng iyong pagnanasang kalikasan, tama ba? Mga pagnanasa ng iyong makasalanang kalikasan. Kapag sinundan natin ito, napakakalinaw ng mga resulta. Mga kahalayan, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, maging ampoot, pagtatalo, paninibuho, pagsiklab ng galit, makasariling ambisyon, pagkakabahabahi, inggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang mga kasalanang katulad nito. Hayaan mong sabihin ko ulit sa iyo tulad ng ginawa ko dati na ang sinumang namumuhay ng ganito ay hindi magmamana ng taharian ng Diyos. Mga kapatid, tayo ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag nating kalimutan na, sige, tamasahin natin ng husto ang kaharian ng Diyos habang tayo'y nabubuhay. Itinuro sa atin na ang kaharian ng Diyos ay hindi ang lugar kung kailan tayo, hindi ang lugar na pupuntahan natin kapag tayo ay namatay o pagkatapos nating mamatay. Tama? Kaharian ng Diyos. Tulad din na Joshua at Caleb na buhay na nakapasok sa Kanaan, ang kaharian ng Diyos ay isang buhay na lugar na ating pupuntahan, makikita at kagalakan. Kaya kapag tayo ay nahiwalay sa mga ito, naniniwala akong pagpapalain tayo ng Amang Diyos upang tunay nating manahin at tamasin at makita ang kaharian ng Diyos. Gaya ng sinabi mismo ni Jesus kay Nicodemo. Tandaan natin na tayo ang mga tagapagtayo ng eutropismo. Pang-apat, ang isang mangangalunya ay nagiging taysa ng katawan ng isang patutot at hindi maaaring maging tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Naway ang silo ay maging tahanan ng Espiritu ng Diyos. Naway ang mga simbahang kinakatawan dito ay maging tahanan ng Espiritu ng Diyos. Para mangyari ito, dapat itigil ang pangangalunya. 1 Korinto 3, bersikulo 16 hanggang 17, hindi ba ninyo nalalaman na kayong lahat ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kaya bilang isang Shiloh, dapat nating tiyakin na tayong lahat ay walang kapintasan sa harap ng Diyos. Walang kapintasan, walang dungis, walang bahid, at umaasa ako na ang ika-23 pangkalahatang asembleya ay magiging masigasig sa pagpapanatili sa amin upang kami ay matagpuan. Ikaw ay walang anumang kapintasan, walang anumang dungi sa harap ng Panginoon. Ang buong susunod na taon. Amen. Sinabi ng Diyos na pupuksain ng Diyos ang sinumang sisira sa templong ito. At alam naman natin kung gaano kabigat ang kasalanan, di ba? Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at kayo ang templong iyon. Amen. Panglima, ang pangangalunya ay humahantong sa kahirapan at pagkawalan ng mahalagang buhay sa kamay ng mga mangangalunya. Sapagkat ang isang patutot ay magdadala sa iyo sa kahirapan. At ang pakikipagtalik sa asawa ng iba ay kapalit ng iyong buhay. Pang-anim, ang huling hantungan ng pangangalunya at kaugnay ng huli, ang panglima, ay ang silid ng kamatayan. Okay, hindi lang kahirapan, hindi lang kahiyaan, kundi hahantong din ito sa silid ng kamatayan. Mga Kawikaan, Kabanata 5, versikulo 3-6. Sinasabi nito na ang mga labi ng isang immoral na babae ay kasing tamis ng pulot at ang bibig ay mas makinis pa kaysa sa langis. Ngunit sa huli, siya ay kasing pait ng lason, kasing panganib ng tabak na may 2 talim. Ang mga paa niya ay bumababa patungo sa kamatayan. Ang kanyang mga hakbang ay patungo sa libingan, sapagkat wala siyang pakialam sa landas patungo sa buhay. Pero ang aming Ama ay may malasakit sa aming landas patungo sa buhay. Amen. Ganon din sa Kawikaan 7, versikulo 27.
Ang bahay niya ay daan sa libingan. Ang kanyang silid ay lungga ng kamatayan. Pangpito, ang mapangalo niya ay magkakaroon ng... Ang kanyang lugar ay nasa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre at mapapasalabas ng lungsod dahil sa kahihiyan. Pahayag, Kapitulo 21. Sa huli, tatalakayin ang dulo ng kasalanan. Ang mga duwag, hindi mananampalataya, tiwali, mamamatay tao, imoral, mangkukulam, sumasamba sa idolo, at mga sinungaling, mapupunta sila sa lawan ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sa labas ng lungsod, ang ating mga aso na siyang mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mahilig mamuhay sa kasinungalingan. Okay, pareho lang ang kahulugan sa pahayag kabanata 22, bersikulo 15. Kaya alam natin na sa huli mayroon. May babala laban sa dakilang patutot na ito, tama ba? Pinatawag na Babylonia, kaya sa pahayag, Kabanata 17 ay binabangkit ang tungkol sa huling panahon. Sabi nito, isa sa 7 anghel na nagbuhos ng 7 mangkok ay lumapit at nagsalita sa akin. Ito ay matapos nang maibuhos ang 7 mangkok. Sumama ka sa akin, sabi niya. Ipapakita ko sa iyo ang hatol na darating sa dakilang patutot na namamahala sa maraming katubigan. At sinasabi sa talata 5 sa parehong kabanata, nilulutas nito ang misteryo kung sino ang dakila. Prostitute? Ang pangalan ba ay nakasulat sa kanyang noo? Dakila ang Babylonia? At sino siya? Ina ng lahat ng mga patutot? Okay, pero ito ay kabaliktaran ng Bagong Jerusalem dahil ito ang Apokalipsis Kabanata 17, tama ba? Kaya 17, 18 at 19. Ang dakilang patutot, ang Babylonia at ang paghatol sa kanya ay kabaligtaran ng paglipaw ng kasintahang babae ng Diyos na Bagong Jerusalem. Kaya kung pupunta ka sa Apokalipsis 19, tayo'y magalak at magsaya at ating parangalan siya. Para dumating na ang oras para sa piging ng kasal ng kordero at ang kanyang nobya ay naghanda na. Binigyan siya ng pinakamahusay na purong puting lino na may susuot para sa natagpuang damit. Kumakatawan niyan sa mabubuting gawa ng mga banal na tao ng Diyos at ng mga rebelde. Ipinapaliwanag ng talata 21 kung sino ang nobya na ito, tama ba? Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa Diyos, mula sa langit, na parang isang babaeng ikakasal na nakadamit ng maganda para sa kanyang asawa. Dalangin ko na maalala natin na sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ang nobya ng kordero. Tayo, hindi ako, tayo bilang isang bata, tayo bilang isang simbahan ng Panginoon ang nobya. Palatilihin nating malinis, walang bahid dungis at dalisay ang ating mga sarili, ha? Maging masigasig tayo sa mabubuting gawa para sa mga banal na tao ng Diyos dahil iyan ang isang paraan upang maganda ang ating pananamit at maging handa para sa kasal. Ibig kong sabihin, sinong nobya ang uupo lang at walang gagawing tama kapag ikakasal ka na? At saka, ang ibig kong sabihin, ang kapatid nating si Siska ay malapit ng ikasal sa Oktubre 16, hindi ba? Ang ibig sabihin, di ba? Sobrang busy niya ngayon, di ba? May mga taong excited na sa kasal. Ang nobya ay magiging sobrang abala, sobrang sipag na maghanda. Ang babaw siguro ng bride na yan. Naway maging mababaw ang pagiging masipag ng nobya na magbihis ng maganda. Amen. Kaya sa wakas, ang ikalimang punto, ang nakatutubos na aral sa kasaysayan ng ikapitong utos. Tingnan natin ang kasaysayan sa Biblia ha, at kung paano yun naangkop sa atin. Ang pangangalunya na ito ay nagsimula o ang paglabag sa ikapitong utos noon pa sa Hardin ng Eden. Ang kasalanan ni Adan ay katulad ng paglabag sa ikapitong utos. Okay? Nawala ang puso nila Adan at Eva sa bunga ng puno ng kaalaman, ng mabuti at masama nang kainin nila ito, tama ba? Pero tandaan, sinabi na sa kanya ng Diyos na lahat ng puno sa hardin ay nakalulugod na sa paningin at mabubuting kaninin. Gaya ng sinasabi sa Genesis Kabanata 2, talata 9 at 16, at ang punong kahoy ng buhay ay isang punong nagpapantas, gaya ng sinasabi sa Genesis 3, talata 22 at Kawikaan 3, talata 18. Gayunpaman, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay tila sa kanila ay isang pinagmumula ng karunungan.
Hindi naman. Hindi kailanman binanggit ng Diyos ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama bilang isa na magiging mabuting kainin o magpapadunong sa kanila. Pinili nila ang maling puno. Bakit? Ipinahihiwatig nito na ang kanilang mga puso ay nahulog na sa puno pagkatapos na siya ang umakit sa kanila, pagkatapos silang akitin ng ahas. Kaya ang mga taong spiritual o mental na ibinibigay ang kanilang mga puso sa anumang bagay maliban sa Diyos ay halos nangangalunya. Kaya naman, sinasabi sa Santiago Kabanata 4, talata 4, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Ito ay isang napakasakit na pahayag dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At anong klaseng crush ang meron? Ano pa bang mas hihigit pa sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi ba? Madalas, ginagawa nating kaaway ng ating Ama ang ating sarili sa pamamagitan ng pagmamahal sa sanlibutan ng higit kaysa sa Kanya. Kaya't inuulit ko, kung nais mong maging kaibigan ng sanlibutan, ginagawa mo ang iyong sarili na kaaway ng Diyos. Ang espiritual na pangangalunya ay ang pagiging mas malapit sa mundo kaysa sa Diyos. At dito sa bagong tipan, dahil paulit-ulit itong binabali na ang ating kasintahang lalaki ay naghihintay sa atin. At sinong ating ikakasal? Jesus? Kaya ipinakikilala ng dagong tipan si Jesus bilang ating kasintahang lalaki, tama ba? Sa pamamagitan ng salaysay tungkol sa piging ng kasalan sa Kana, ipinakilala ni Apostol Juan si Jesus bilang isang tunay na kasintahang lalaki. Sino ba naman ang susuko sa alak, di ba? At ipinakilala rin ni Juan Bautista ang kanyang sarili bilang kaibigan ng lalaking ikakasal habang mililinaw na ang tumatanggap sa babaeng ikakasal bilang kanyang asawa ay ang lalaking ikakasal na si Hesukristo, tama ba? At gayon din, sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 25, talata 1 hanggang 13, sa talinghagang ito na inihalin tulad ni Jesus ang mga banal na naghahanda para sa kanyang ikalawang pagparito, kung kanino ang 10 dalaga ay pumunta upang salubungin ang lalaking ikakasal. Tama ba? Kaya maging abala tayo at mapuno ng tasabikan habang naghahanda tayo para sa ating kasal. Amen. At sa mga huling araw, sige, mayroong isang kordero at 144,000. At sila ay tinukoy bilang ang mga taong hindi nadungisan sa mga babae, gaya ng sinasabi sa Pahayag 14, versikulo 4, ito ang mga hindi nadungisan sa mga babae. Kaya ibig sabihin niyan ay pinanatili nilang malinis o dalisay ng mga birhen ng kanilang mga sarili. Okay, sila ang mga sumusunod sa kordero saan man ito magpunta. Ang mga ito ay binili mula sa mga tao bilang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. Sila ang mga panganay, di ba? Ang pangkalahatang asembleya bukas ay tukol sa pagtayo sa harap ng Diyos bilang kanyang mga panganay. At ang Kabanata 14 din na tumatalakay sa 144,000 ay higit pang naglalarawan sa kanila bilang ganun. Ang mga banal na taong ito ay matyagang nagtitiis ng pag-uusig. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang 10 utos, sa kanyang mga utos, at pagpapanatili ng kanilang pananampalataya kay Jesus, hindi nila sasamba ang halimaw at tutuparin ang utos ng Diyos at ang kanilang pananampalataya kay Jesus hanggang sa wakas. Kaya lahat ng ito ay bumababa sa Apokalipsis 19. May kasal ng kordero, di ba? Kaya bumababa ito sa Pahayag 11, versikulo 7, versikulo 8, dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang nobya ang kanyang sarili. Ibinigay ito sa kanya. Nagbibihis ng pinong lino, makintab at malinis, mulit ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Dalangin ko na makita mo kung paano ibinigay ang damit. Hindi namin ito ginagawa mismo. Naway damitan tayo ng Ama bukas ni Hesukristo at naway panatilihin nating laging maliwanag at malinis ang ating mga damit sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, gaya ng natutuhan natin mula sa Pahayag, Kabanata 17. Amen.
Kaya narito ang konklusyon na ang mga hindi tumatanggap kay Jesus na kasintahang lalaki ay pawang nagkakasala ng espiritual na pangangalunya at nakita natin ang mapaminsalang bunga nito. Naway lahat bilang mababaw na tunay na nobya ng Panginoong Hesus ay tumulong sa mga tao na magsisi at makabawi mula sa espiritual na pangangalunya o pisikal na pangangalunya para maibalik sila sa maganda at banal na gusaling ito ng neutral na araw. Sa tingin ko, iyon ang misyon natin. Kaya ngayon, pasensya na ang tagal. Gusto ko lang tapusin ang lahat ngayong araw. Dahil ang huling pag-aaral ngayon, kaya ang konklusyon ng ikapitong utos. At nang simulan nating pag-aralan ng ikapitong utos, itinanong ko ito, sino itong Diyos na nagbibigay ng batas sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin? Ipinapahayag niya na ao-ago ng buong responsibilidad sa iyo at aakain kita patungo sa huling hantungan. At kasabay nito, hinihiling niya na malaman natin kung sino ang Diyos na ito nang napakalinaw, hindi nang malabo. Kapag tinatawag natin ang Diyos Amang, hindi tayo dapat maging malabo sa pagtawag o sino itong Diyos Amang ito. Dapat nating kilalanin ang ating Ama tulad ng pagkakilala natin sa ating pisikal na ama at pisikal na ina na nagsilang sa atin. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang karakter niya. Tama. Kaya naman, habang nakikilala natin siya, dapat natin siyang mahalin pabalik. Dahil habang nakikilala natin siya, mas lalo nating mararamdaman ang labis na pagmamahal na mayroon siya para sa atin. Kaya, sa Isaías Kabanatang 54, talata 5, sino ang Diyos na ito? Habang pinag-aaralan natin ang ikapitong utos, makikita natin na siya ang ating asawa, ang ating manlilikha. Isaiah 54, talata 5. Kaya habang pinag-aaralan natin ang lahat ng detalye tungkol sa pangangalunya at lalo na ngayon, sinisid pa natin ang espiritual na pangangalunya. Maaring talagang nag-aalala tayo o nalulungkot kung paano hindi tayo naiiba sa mga mapangalunya, tama ba? O ang mga patutot sa isang paraan o sa iba pa sa pamamagitan ng ating pagpapatutuot. Ang mas malala pa ay hindi lamang natin dinungisan ng ating mga sarili, kundi bilang katawan ni Jesus, bilang katawan ni Shiloh sa kabuuan. Minsan ay maaaring dinungisan natin ang ating grupo. Kaya naman, nakikita natin ang mga kahihinatnan na napakalaki at napakalubha. Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag tayong mag-alala dahil may isang partikular na eksena sa Biblia kung saan pinatawad ni Jesus ang pinakamalalang uri ng pangangalunya at naniniwala akong ikaw at ako ay pinatawad din sa parehong paraan. Balikan nating lahat ang Juan Kabanata 8, ang mga eskriba at mga pariseyo. Dinala ang isang babaeng nahuli sa pangangangalunya at inilagay siya sa gitna ng patio. Nakakahiya, nakakatakot siguro ang babaeng ito. Dinala siya ng mga taong ito at inihagis at sinabi, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa mismong akto ng pangangalunya. Wala siyang magagawa para makatakas sa parusang kamatayan na ito. Versikulo 5, sinabi ng mga tao, ngayon sa kautusan, iniutos sa amin ni Moises na batuhin ang gayong babae. Napakakilinaw ng batas. Ano nga pala? Anong masasabi mo? Sinasabi nila ito upang subukin siya upang magkaroon sila ng dahilan para siya ay akusahan. Ngunit sa halip, yumuko si Jesus at gamit ang daliring ito, sumulat sa lupa. Tandaan, iisa lang ang pagkakataon na isinulat ng Diyos sa tapyas na bato gamit ang sarili niyang daliri at iyon ay ang 10 utos na ito. Ibinigay yan sa pamamagitan ni Moises, tama ba? At lubang kahanga-hanga na si Jesus na yon ay yumuko at gamit ang kanyang daliri, ang daliri mismo ng Diyos ay sumusulat sa lupa. Bagong utos. Ang bagong utos. Versikulo 7, ngunit hindi ito nauunawaan ng mga tao. Ngunit nang mapilit silang magtanong sa kanya, umunat siya at sinabi sa kanila,
ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Sino siya na walang kasalanan sa inyo? Bakit? Dahil sinasabi sa atin ng batas, sinasabi sa atin ng 10 utos na lahat tayo ay makasalanan sa isang paraan o sa iba pa. Kaya't nang marinig ito ni Jesus, isa-isa silang umalis, simula sa mga matatanda, at naiwan siyang mag-isa. At ang babaeng nasa gitna, wala ng ibang tao sa paligid. At wala ng ibang tao sa paligid. Sinabi ito ni Jesus bilang pagtutuwin. Sinabi ni Jesus sa kanyang babae, "Naan sila? Wala bang humatol sa'yo?" Ala, sinabi ng babae, "Hindi, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka mula ngayon, huwag ka nang magkasala pa." Anong isinulat ni Jesus sa nuta? Ang kanyang daliri ay nagpapahiwatig na ito ay tungkol sa 10 utos. 2 beses niya itong ginaba. Ang bagong utos, ang bagong tipan, ay tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad. Dalangin ko na ang ating ministeryo ay hindi maging ministeryo ng pagkondena o pag-aanap ng pagkakamali at paghahanap ng kahubaran ng isa't isa dahil lahat tayo ay ganoon. Pero tayo ang maging tagapagtanggol ng isa't isa. Maging masigasig tayo sa ministeryo ng pagkakasundo. Gaya ng ibinahagi sa ating ni Jesus, gaya ng pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan, lahat ng ating pisikal at espiritual na pangangalunya na ating nagawa. At ang pag-ibig na ito ang magpapalakas sa atin upang hindi na tayo magkasala pa, tama ba? Kaya, mahal na silo, handa na ba tayo na itayo ang bagong Jerusalem, ang katawan ni Hesukristo, ang tunay na iisang persona, tama ba? Ayon sa Biblia, bilang isang lalaki at isang asawang babae na pinagsama bilang isang persona, bilang si Jesus, at tayo bilang isang Shilo, tayo bilang katawan ni Kristo. Magbuklod tayo upang maging iisang tao sa pamamagitan ng pagpapanatiling dalisay at banal ng ating mga pagsasama, sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis at walang pagkondena, kundi pagbabahagi na ng ating mga sarili. Ang parehong pag-ibig na ipinakita ni Jesus sa atin tulad ng ipinakita niya sa babaeng nahuling nangangalunya upang sama-sama tayo ay maging motibado at mapalakas upang hindi na magkasala pa. Amen. Kaya lumabas tayo mula sa Babylonia ng pagpapatutot sapagkat sabago. Sa mga huling araw, magkakaroon ng bagong Jerusalem na siyang nobya ni Jesus, ngunit nariyan din ang Babylonia, ang ina ng kanyang mga anak na babae. Gagawin natin ito at hindi ito. Amen? Kaya ang huling talata, Pahayag, Kabanata 18, Talata 4. Dinggin natin ang Diyos sa kanyang mga simbahan at ibahagi ang mensaheng ito sa lahat. May narinig akong tinig mula sa langit. Lumayo kayo sa kanya, ang dakilang Babylonia, ang dakilang patutot. Bayan ko, huwag madamay sa kanyang kasalanan para hindi kayo maparusahan kasama niya. Kaya't ihanda natin ang sarili bilang bagong Jerusalem. Ang nobya ay naggayak para sa asawang si Kristo. Salamat sa pagsama sa pag-aaral ngayon. Manalangin tayo. Diyos Ama, ano kami para ibinabahagi mo sa amin ang mahalagang salitang ito? Napakalalim nito at ang ilan sa mga ito ay napakahirap dalhin sa ating mga puso o pakinggan. Ngunit dahil ang pangangalo niya ay isang sensitibong paksa, Ama, ngunit habang pinasisikat mo ang makapangyarihang liwanag na ito, ang makapangyarihang kaliwanagan ng banal na Espiritu sa amin, upang aming mapagtanto at makita ang aming mamasarili kung gaano kami karumi at kung gaano kami kawalang dungi sa harap mo. Ama, tulungan mo kaming tunay na magsisinang sama-sama sa pamamagitan ng paghawak ng aming mga kamay, dahil ang shalom ay dapat humarap sa iyo bukas bilang mga dalisay na perhen. Hindi dahil sa kami ay naging dalisay, kundi dahil lamang sa isinuot mo sa amin ang espesyal at pinabanal na damit na ito, na si Heso Kristo.
Sa pamamagitan ng pananampalataya, ngayon, gugulin natin ang araw na ito upang isuot ang espiritual na kasuotang ito sa ating mga sarili at sa isa't isa, para maitago at matakpan lahat ng ating mga kapintasan. At sama-sama nating purihin ang kamangamanghang pag-ibig na ito ng ating tunay na asawa, ang ating lumikha at maging masigasig sa pagpapahayag ng bagong darating na taon. Na tayo ang mga tagapagtayo ng bagong Jerusalem, na tayo ay mananatiling dalisay at muling isabuhay ang salitang ito, upang maakay natin ang mga tao palabas ng Babylonia at matulungan silang sumama at itayo ang bagong Jerusalem na ito. Kaya sama-sama nating palawakin ang inyong kaharian. At maniniwala ako na iyan ay isang misyon ng ating simbahan at iyan ang misyon ng Shiloh, ang nagdadala ng kapayapaan, ang katuparan ng kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Maraming salamat. Dalangin namin na ang salitang ito ay magbigay lakas sa bawat santong nahihirapan na naghahangad na mamuhay ayon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.